Napansin nyo ba, may mga classmates na parang chill lang, walang stress, pero meron din laging puyat, cramming, at sobrang ngarag. Dati akala ko swerte lang, pero yun, narealize ko, hindi pala. May routine sila. Hi, ako si Anthony. HRM student ako. Pag wala ako sa school, tumutulong ako sa kantin ng pamilya namin. Hilig ko rin ang fitness. To be honest, minsan sabay-sabay lahat. Sobrang nakaka-overwhelm. Pero unti-unti, natututunan ko kapag may routine, may discipline at responsibility. Mas nagiging magaan ang buhay. Minsan, may mga gabi na plano ko mag-aral. Pero after mag-Facebook ng 5 minutes, biglang 11 p.m. na wala nang energy, wala rin akong nagawa. Doon ko nalaman yung decision fatigue. May study si Roy noong 2011 sa Florida State University na nagsasabing limited lang ang energy ng brain sa paggawa ng decisions. Sa research niya, judges gave more approval sa umaga pero after lunch, halos wala na kasi pagod na sila mag-isip. Dito sa Pilipinas, students spend around 6 hours per day social media. Kaya bago pa tayo magbukas ng libro, ubos na agad ang mental energy. Kaya doon, narealize ko, kapag may routine, hindi nasasayang ang oras. Hindi na kailangan mag-overthink. Just do it. Anong una kong try mag-push-ups, 50 agad. Ginawa ko. Isang araw. The next day, grabe, sobrang sakit ng katawan ko. Tumigil ako ng isang linggo. Walang progress. Dati rin, akala ko, isang workout lang. Tapos, abs agad. Sana all. Pero hindi pala ganun. Nung nag-try ako, 10 push-ups per day, naging habit siya. Doon ko nakita yung results. May study din sa Journal of Strength and Conditioning Research noong 2004 na nagsasabing muscles don't grow sa isang workout lang. Lumalakas sila kapag may rest at consistent training. So I realized, discipline is not about big effort. Mas powerful ang small, daily actions. Same din sa productivity. Pag uwi ko galing school minsan, pagod na ako. Pero tumutulong pa rin ako kay mama mag-chop ng gulay para sa kantin. Dati, akala ko chores lang yun. Pero narealize ko, HRM training na pala. Teamwork, time management, and responsibility. Isang beses may customer na nagsabing masarap yung ulam pero masarap din yung service. At totoo yun. Around 70% ng customer satisfaction ay hindi lang dahil sa product, pero dahil sa service experience. At bilang Pinoy, kasama na sa culture natin yung pakikisama at malasakit. Yung simpleng pag-aalaga at respeto sa tao, duty lang sa pamilya, pero sa future ko, sa hospitality. Akala ko rin, mas productive kapag nagpupuyat. Pero sa totoo lang, mabagal mag-isip, parang lutang, halos parang lasing. Minsan nga, feeling ko parang zombie sa klase. Kaya, narealize ko, productivity is not about doing more. Ang tunay na productivity ay balance, parang marathon, hindi sprint. Speaking of marathon and sprint, kapag hindi kaya ng schedule ko na mag-cardio sa gym or mag-workout mismo, naglalakad ako. Or tinatry kong i-company ang paglalakad. Best form of cardio. Not physically taxing, very enjoyable. Lalo na kapag may kanta ka. Pero syempre, hindi rin puro serious mode. Lagi. Minsan, kailangan mo rin magpahinga at mag-enjoy. Responsibly. Kaya minsan, nagsiset up ako ng Tekken match with friends. Battle lang, walang stress. Walang tilt, just for fun, parang reward after a long day. Ang importante, alam mo kung kailan ka maglalaro at kailan ka mag-work. Kasi yung balance na yan, hindi lang about time. It's about mindset din. Hindi lang bawal mag-enjoy, basta may limit at may control. Recently, na-test ko rin lahat ng yan sa totoong buhay. Sa isang kakaibang experience, nung pumila kami sa Apple lunch sa Greenbelt 3, 6 na araw kami nakapila, day shift sina mama at papa, kuya ate. Night shift kami ng kapatid ko at kaibigan ko. Parang HRM work. May quota, may schedule, may sacrifice. Ang goal namin, makuha sana yung iPhone 16e. Reward para sa first 40 customers. Pero nung dumating yung launch, naming ang daming scalpers. Yung iba, tigli 5 slot, kinuha kaya.
kahit number 55 kami, hindi na umabot. Siyempre, nakaka-disappoint. Pero habang nandun kami, nagkukwentuhan na lang kami ng mga nakapila. Naging kaibigan na rin namin. May tawanan, may puyat, may init, pero may teamwork. Doon ko na-realize, minsan hindi mo makukuha yung mga gusto mo. May mga mas mahalagang bagay kang makukuha. Kagaya ng patience, endurance, at character. Kung sa gym may muscle pain, sa pila naman may patience pain. Pero pareho lang ang lesson. You don't get something from nothing. At kahit hindi ako nakakuha ng brand new iPhone, binigyan ako ng kuya ko. iPhone 11 Pro Max bilang reward sa effort. Pero higit pa dun, mas rewarding yung experience. Kasi tutunan ko minsan ng success hindi sa price, kung hindi sa process. Ang natutunan ko, we don't need to be perfect students. Pero kapag may small routines tayo araw-araw, mas magiging balanced, discipline, at responsible tayo. At hindi lang ito personal lessons, HRM skills din. Service, consistency, and care for the people. Productivity is not only for ourselves, pero para rin paano natin tinatrato at sinaserve yung ibang tao. Kasi at the end of the day, hospitality is not just about a subject. Lifestyle siya with malasakit, with balance, at heart with success. Hindi lang galing sa isang malaking action, nanggagaling ito sa maliit na bagay na consistent nating ginagawa. Kung kaya kong i-balance ang HRM, fitness, family, work, pati yung konting laro, patience sa pila, kaya rin nating lahat hanapin ang sariling balance natin.